Kumusta po mga kagintong edad? Napansin mo bang minsan, kahit maayos naman ang araw mo, biglang sumisikip ang sentido, umiinit ang ulo, o parang may malakas na tibok sa dibdib? Madalas nating sabihin, siguro pagod lang ako. Ngunit ang totoo, maaaring ito ay senyales ng paninikip ng dugo o high blood pressure. Isang tahimik ngunit mapanganib na kalaban na araw-araw nating hinahayaang manirahan sa katawan natin. Ang presyo ng dugo ay parang puwersang nagtutulak sa daloy ng dugo sa ating mga ugat. Kapag normal, banayad ang agos at maayos ang takbo ng katawan. Ngunit kapag masyadong mataas, parang ilog na nilagyan ng malaking bato sa gitna. Pilit pa ring dumadaloy pero mas malakas, mas marahas, at unti-unting sumisira sa pampang. Sa katawan natin, ang mga pampang na iyon ay ang mga ugat, puso, utak at kidney. Kapag matagal nang mataas ang presyon, unti-unti nitong pinipinsala ang mga organ na tahimik na nagtatrabaho para mabuhay tayo araw-araw. Ang mas nakakatakot, kadalasan walang sintomas. Walang kirot, walang panghihina, pero bigla na lang stroke, heart attack o pagkahimatay, kaya tinatawag itong silent killer. Ayon sa World Health Organization, isa sa bawat 3 senior sa buong mundo ay may mataas na presyon ng dugo at karamihan sa kanila ay hindi man lang alam. Tahimik pero patuloy na humahampas sa loob ng katawan. Ang tanong, bakit biglang tumataas ang presyon ng dugo? Marami ang agad na sinisisi ang lahi o edad, ngunit ang katotohanan, lifestyle ang may pinakamalaking ambag. Ang madalas na pagkain ng maalat, kulang sa tubig, kakulangan sa tulog, at labis na stress ay ilan sa mga salarin. Kahit hindi mo nararamdaman, bawat maling gawi ay parang dagdag bigat sa puso na araw-araw mong pinapasan. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang nakakagulat na sanhi ng paninikip ng dugo at kung paano ito bababaan gamit ang mga likas at ligtas na paraan. Hindi mo kailangan ng mahal na gamot agad dahil minsan, simpleng pagbabago lang sa pagkain at ugali ang sapat para maibalik ang ginhawa sa katawan. Manood hanggang dulo dahil sa huling bahagi ng video, ibabahagi ko ang isang 3-minute breathing technique na kayang magpababa ng presyon sa loob ng ilang minuto lamang. Ito ay paraan na ginagamit na ng maraming senior sa ating komunidad at sinasabing mas epektibo pa kaysa pag-inom ng kape o paghinga ng malalim kapag na-stress. Kung handa ka ng alamin kung paano protektahan ang iyong puso at ugat, umpisahan na natin ang unang dahilan, ang pinakakaraniwang kasalanan ng maraming Pilipino, sobrang alat sa pagkain. Alam mo ba na ang asin, bagamat maliit sa dami, ay may malaking epekto sa ating dugo? Karamihan sa atin ay lumaki sa pagkaing maalat. Tuyo, bagoong, sardinas, patis, toyo, instant noodles at tinapa. Masarap sa panlasa, ngunit sa loob ng katawan, ito'y unti-unting lason sa ating mga ugat. Si Aling Nena, 18 anyos, ay mahilig sa tuyo tuwing umaga. Sinasabayan niya ito ng kanin at kape, paboritong almusal mula pa nung bata siya. Ngunit nitong nakaraang taon, napansin niyang madalas sumakit ang ulo at madaling mapagod. Nang magpa-check up siya, 180/100 ang BP. Sabi ng doktor, "Ma'am, parang sabaw sa alat ang dugo ninyo." At doon niya lang napagtanto, sa bawat kurot ng asin, may kapalit na dagdag trabaho sa puso. Kapag sobra ang sodium sa katawan, humihigop ito ng tubig papasok sa dugo. Tumataas ang dami ng likido sa mga ugat at napipilitang magtrabaho ng mas malakas ang puso para maitulak ang dugo. Habang tumatagal, kumikipot ang ugat at lumalakas ang presyon. Iyan ang dahilan kung bakit kahit hindi ka mataba, pwede ka pa ring tumaas ang BP kung maalat kang kumain. Ayon sa World Health Organization, ang tamang dami ng asin sa isang araw ay hindi dapat lalampas sa 5 gramo, katumbas lamang ng 1 kutsarita. Pero sa karinderyang pagkain, minsan doble o triple pa iyan. Ang mga sausawan,
tulad ng toyo at bagong ay mataas sa sodium at kadalasang ginagamit araw-araw. Kapag inipon mo ang dami ng asin na iyon, halos 2 kutsarang asin kada araw ang napapasok sa katawan mo, 4 na beses sa ligtas na limitasyon. Ano ang mga pwedeng gawin? Una, kontrolin ang alat habang nagluluto. Huwag umasa sa sausawan para sumarap ang pagkain. Gumamit ng kalamansi, sibuyas, luya o bawang para may lasa ngunit hindi maalat. Pangalawa, iwasan ang instant noodles at ready-made sauces. Kahit low-fat o light ang nakasulat, madalas ay mataas pa rin sa sodium. Pangatlo, huwag ugaliing dagdagan ng asin bago tikman ang pagkain. Maraming Pilipino ang reflex na agad nag-aasin kahit di pa natitikman. Malaking pagkakamali ito. Si Aling Nena, nang bawasan niya ang alat, hindi agad nasanay ang dila niya. Pero matapos ang 2 linggo, napansin niyang mas naging masarap ang natural na lasa ng pagkain. At nang bumalik siya sa doktor, bumaba ang kanyang BP sa 135/85 nang walang dagdag gamot. Sabi niya, mas madali palang bawasan ang alat kaysa dagdagan ang maintenance. Kaya tandaan, ang bawat kurot ng asin ay dagdag puwersa sa puso mo. At sa edad natin, hindi na ito biro. Ang panlasa ay pwedeng sanayin, pero kapag ang puso ang sumuko, mahirap na itong sanayin muli. Maraming senior ang nagsasabi, ayoko uminom ng tubig, baka ihilang ako ng ihi. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang kakulangan sa tubig ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng paninikip ng dugo. Ang dugo ay binubuo ng halos kalahating tubig. Kapag kulang ang ininom mo, nagiging mas malapot ito. Mas hirap dumaloy, mas malakas ang presyong kailangang ibigay ng puso para maitulak ito sa buong katawan. Ibig sabihin, bawat araw na kulang ka sa tubig ay araw na pinapahirapan mo ang sarili mong puso. Isipin mong parang sasakyan ang katawan mo. Kung kulang sa langis, mabilis uminit ang makina. Ganon din ang dugo. Kapag kulang sa tubig, umiinit at kumakapal. Ito ang nagdudulot ng pakiramdam ng pagkahilo, paninikip ng ulo, at minsan ay pamamanhid ng kamay. Si Mang Rodel, 70 anyos, dating driver ng jeep sa Quezon City. Mula umaga hanggang gabi, kape at soft drinks lang ang iniinom niya. Hindi mahilig sa tubig dahil walang lasa. Isang araw bigla siyang nahilo habang nagmamaneho. Dinala sa health center, mataas ang BP at halos makapal na parang syrup ang dugo sa laboratory result. Sabi ng doktor, kulang ka lang sa tubig. Matapos disiplinahin ang sarili at uminom ng 8 baso bawat araw, bumalik sa normal ang kanyang BP. Ayon sa mga eksperto, ang tamang dami ng tubig para sa senyor ay 1.5 hanggang 2 litro kada araw. Pero dapat unti-unti, hindi biglaan. Kapag sabay-sabay, mahihirapan din ang kidney. Mas mainam na hatiin sa buong araw, 1 baso pagkagising, 1 bago kumain at 1 bago matulog. Bukod sa tubig, malaking tulong din ang mga prutas na mayaman sa potassium, gaya ng saging, pakwan, papaya at abokado. Ang potassium ay tumutulong para mailabas ng katawan ang sobrang sodium, ang parehong sodium na nagpapataas ng presyon. Kung mataas ang alat, kailangan mo ng mas maraming potassium para mapanatiling balanse ang pressure sa dugo. May mga pag-aaral na nagsasabing ang mga taong regular na kumakain ng prutas na may potassium ay may 25% na mas mababang tsansa na magkaroon ng hypertension. Hindi mo kailangang maghanap ng imported na prutas. Sapat na ang mga lokal gaya ng saba, bayabas o buko juice, natural, hindi delata. Subukan mong palitan ng isang soft drink kada araw ng tubig na may hiwa ng pipino o lemon. Sa loob ng 2 linggo, mararamdaman mong mas magaan ang ulo at mas maayos ang daloy ng dugo. Ang simpleng tubig na madalas nating minamaliit ay isa sa pinaka-epektibong gamot na libre at ligtas. Kaya tandaan, kapag tuyo ang labi mo,
tuyo na rin ang loob ng katawan. At kapag tuyo ang dugo, sumisikip ang daan nito. Sa edad natin, ang bawat lagok ng tubig ay parang pahinga para sa puso. Matanda na ako, baka mapagod lang ako. Ito ang madalas nating dahilan kapag naririnig ang salitang ehersisyo. Ngunit ang katotohanan, ang kakulangan sa galaw ay isa sa mga pinakamabilis magpataas ng presyo ng dugo. Kapag palaging nakaupo, bumabagal ang sirkulasyon, nagiging tamad ang puso, at unti-unting lumiliit ang daanan ng dugo. Para itong tubo sa bahay, kapag bihirang dumaloy ang tubig, unti-unting nagbabara. Ang katawan ng tao ay nilikha para gumalaw. Kapag hindi ito ginagamit, nag-iipon ng taba ang mga ugat, humihina ang kalamnan, at mas madaling tumaas ang presyon. Ayon sa mga pag-aaral, kahit 20 hanggang 20 minutong lakad araw-araw ay kayang magpababa ng BP ng 810 mmHg sa loob ng ilang linggo. Hindi kailangang magbuhat ng mabigat o tumakbo sa labas. Sapat na ang regular na paggalaw. Si Aling Pilar, 72 anyos, ay dating tindera sa palengke. Simula nang tumigil siya sa pagtitinda, halos buong araw ay nakaupo lang sa bahay. Nagsimulang sumakit ang tuhod at biglang tumaas ang presyon. Sabi ng doktor, kulang ka lang sa galaw. Pinayuhan siyang maglakad tuwing umaga, kahit 15 na minuto lang sa bakuran. Pagkalipas ng 2 buwan, bumaba ang kanyang presyon at mas magaan ang pakiramdam. Sabi niya, mas masarap pala ang pawis kaysa maintenance. Narito ang ilang simpleng galaw na pwedeng gawin ng mga senior. Marching in place, tumayo at maglakad-lakad sa lugar ng 2 minuto. Arm circles, paikutin ang braso, 10 beses paharap at paatras. Chair squats, umupo at tumayo mula sa upuan ng 5 beses, dahan-dahan lang. Paglalakad sa bakuran, 20 minuto, bawat umaga o hapon. Ang mga simpleng ehersisyong ito ay hindi lang nagpapababa ng presyon, kundi nagpapalakas din ng puso at baga. Kapag regular ang galaw mo, nagiging mas elastiko ang ugat, bumibilis ang daloy ng dugo, at mas nagiging kalmado ang puso. Ang isa pang benepisyo ng ehersisyo ay ang pagpapalabas ng happy hormones tulad ng endorphins. Ito'y nakakatulong para mabawasan ang stress na isa ring dahilan ng mataas na BP. Kaya habang gumagalaw ka, hindi lang katawan ang pinapalakas mo, pati isip. Kung nahihirapan kang magsimula, gawin ito ng paunti-unti. Magsimula sa 5 minuto kada araw, dagdagan ng tig 5 minuto linggo-linggo. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy, hindi mabilis. Ang katawan ay parang halaman, kapag hindi mo inaalog o dinidiligan, naninigas at nalalanta. Ganon din tayo, kapag hindi ginagalaw, madaling dapuan ng sakit. Kaya huwag matakot sa pagod. Ang pagod sa ehersisyo ay pansamantala, pero ang sakit dahil sa katamaran ay pangmatagalan. Sa bawat hakbang mo tuwing umaga, isipin mong iyon ay hakbang palayo sa high blood at palapit sa mahabang buhay. Hindi lang pagkain ang nagpapataas ng presyon, pati ang isip. Kapag araw-araw kang nag-aalala, nagagalit o laging kabado, unti-unting nag-iipon ng tensyon ng katawan. Ang puso na dapat ay tahimik na nagtatrabaho ay napipilitang magbomba ng mas mabilis. Ang mga ugat naman ay kumikipot, kaya tumataas ang daloy ng dugo sa loob. Ito ang dahilan kung bakit kapag na-stress tayo, biglang sumisikip ang ulo, umiinit ang tenga, o parang humahataw ang tibok ng puso. Ang stress ay parang bagyo na hindi mo nakikita, pero ramdam sa loob. Kapag araw-araw itong naroroon, unti-unting sinisira ang balanse ng katawan. Naglalabas ito ng cortisol at adrenaline, mga stress hormones na nagdudulot ng paninikip ng ugat at pagtataas ng BP. Kung minsan, kahit hindi ka kumain ng maalat o mataba, mataas pa rin ang presyon mo dahil sa emosyon. Si Mang Ernesto, 69 anyos, ay dating accountant. Simula nang magretiro, madalas siyang nag-alala tungkol sa mga gastusin at sa kalagayan ng mga anak.
Kahit tahimik ang bahay, gising pa rin siya tuwing 2:00 ng gabi, iniisip kung sapat ba ang kanyang pensyon. Tuwing kinukuha ang BP niya sa health center, 170/95. Sabi niya, wala naman akong kinakain na bawal. Bakit mataas pa rin? Ang sagot ng doktor, hindi sa pagkain lang galing ang high blood, kundi sa isip. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong laging may emotional na stress ay may 2 beses na mas mataas na tsansa na magkaroon ng stroke o heart disease. Ang dahilan, ang patuloy na paglabas ng stress hormones ay nagiging sanhi ng chronic inflammation at pagkasira ng lining ng mga ugat. Habang tumatagal, tumitigas ang ugat at lumiliit ang daanan ng dugo. Parang tubo na tinubuan ng kalawang. Ano ang magagawa mo? Una, magpahinga sa isip. Kahit 10 minuto sa isang araw, umupo sa tahimik na lugar, ipikit ang mata at huminga ng malalim. Pangalawa, iwasan ang sobrang panonood ng balitang puro negatibo. Ang bawat naririnig mo ay nagiging bigat sa dibdib kung palagi mong iniisip. Pangatlo, magdasal o makinig sa musika. Ayon sa mga eksperto, ang pakikinig sa banayad na tugtugin ay kayang magpababa ng BPA ng 110 puntos sa loob ng 15 na minuto. Subukan ding gumugol ng oras sa halaman, alagang hayop o mga apo. Ang pakikipaglaro o pakikipagkwentuhan ay hindi lang pampasaya, gamot din sa puso. Si Aling Delia, 70 na anyos, ay araw-araw nagdidilig ng halaman. Sabi niya, habang nakatingin ako sa mga dahon, parang gumagaan ang loob ko. At totoo nga, bumaba ang BP niya mula 116 pababa sa 130 sa loob ng 2 buwan. Tandaan, hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Ang puso ay sumusunod sa isip. Kapag payapa ang loob, payapa rin ang tibok. Kaya kapag sumisikip ang pakiramdam mo, huminga ka muna, ngumiti at sabihin sa sarili, hindi ko kailangang ubusin ang problema ngayon. Ang stress ay hindi maiiwasan pero pwedeng bawasan. At sa edad natin, bawas stress ay dagdag taon ng buhay. Ang tulog ay parang charger ng katawan. Kapag kulang, kahit anong ganda ng pagkain mo o gamot na inumin, mananatiling mahina ang sistema mo. Araw-araw nating ginagamit ang puso, utak at mga ugat. Pero madalas, hindi natin binibigyan ng sapat na oras para sila ay makapagpahinga at mag-repair. Ang resulta, tumataas ang presyo ng dugo kahit hindi mo namamalayan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong natutulog ng kulang sa 6 na oras, bawat gabi ay may 20-30% o na mas mataas na posibilidad na magkaroon ng hypertension kumpara sa mga taong may sapat na tulog. Kapag kulang sa pahinga, nagiging aktibo ang mga stress hormones sa katawan tulad ng cortisol na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapalit ng ugat. Dahil dito kahit sa kalmadong oras, nananatiling mataas ang presyon. Si Aling Corazon, 79 anyos, ay dating mananahi. Sanay siyang magpuyat para matapos ang mga order. Kahit retirado na, dala pa rin niya ang ugaling iyon. Nanonood ng TV hanggang hating gabi at nagigising ng maaga. Nang magpa-check up siya, mataas ang BP at madalas daw sumisikip ang ulo sa umaga. Ang payo ng doktor, hindi gamot ang kailangan mo kundi tulog. Pagkatapos niyang ayusin ang oras ng pahinga at magpatay ng TV bago magdeno ng gabi, unti-unting bumaba ang kanyang presyon at bumuti ang pakiramdam. Ang tulog ay panahon ng regeneration. Sa oras na iyon, nag-aayos ang katawan ng mga nasirang cell at binabalanse ang mga hormone. Kung kulang sa tulog, nawawala ang rhythm ng katawan, nagkakagulo ang hormones, at nagiging mas sensitibo ang ugat. Kahit maliit na inis o kaba, biglang taas ng BP. Ano ang magagawa mo para mapabuti ang tulog? Una, magtakda ng regular na oras ng pagtulog at paggising. Sanayin ang katawan sa pare-parehong schedule. Pangalawa, iwasan ang kape, tsaa o matamis na pagkain sa gabi.
Ang caffeine at asukal ay nagpapasigla sa utak, kaya mahirap makatulog. Pangatlo, gawing tahimik at madilim ang kwarto. Ang liwanag mula sa cellphone o TV ay pumipigil sa paglabas ng melatonin, ang hormone ng tulog. Patayin ang mga ilaw o gumamit ng maskara sa mata kung kinakailangan. Subukan ding mag-relax bago matulog, makinig sa banayad na musika o magdasal. Kapag payapa ang isip, mas mabilis makatulog at mas banayad ang tibok ng puso. Ang magandang tulog ay parang libreng gamot araw-araw. Hindi mo kailangang bumili, kailangan mo lang itong pahintulutan. Ayon sa mga eksperto, 7 na oras na tulog kada gabi ay sapat na para mapanatiling normal ang presyo ng dugo sa mga senior. Hindi ito luho, ito ay bahagi ng gamutan. Kaya sa susunod na gusto mong magpuyat, isipin mo, bawat oras na ipinagkakait mo sa tulog ay oras na ninanakaw mo sa kalusugan mo. Ang pahinga ay hindi katamaran, ito ay karunungan. Maraming senior ang nagsasabing, kapag sumisikip ang ulo ko, iniinom ko agad ang gamot. Ngunit alam mo ba, bago ka pa uminom, may simpleng paraan para tulungan ang puso mong kumalma. Walang gastos, walang side effect, at pwedeng gawin kahit saan. Ang tawag dito ay 3-minute breathing technique o 3 minutong paghinga na nakagagamot sa presyon. Ang paghinga ay isa sa mga pinaka-natural na gawain ng tao, ngunit madalas, hindi natin ito nagagamit ng tama. Kapag nagmamadali, mababaw ang hinga. Kapag na-stress, mabilis at putol-putol. Ang resulta, kulang sa oxygen ng dugo, mas mabilis ang tibok ng puso at tumataas ang presyon. Ngunit kapag natutunan mong huminga ng may ritmo, unti-unting bumababa ang tensyon sa loob ng katawan. Ganito lang ang paraan. Ito na umupo ng tuwid. Tiyaking komportable ang likod at nakarelax ang balikat. Ilagay ang 2 kamay sa ibabaw ng hita o dibdib. 2, ipikit ang mga mata. Tumahimik at kalimutan muna ang nasa paligid. Isipin mo lang ang iyong paghinga. Titrain huminga sa ilong sa loob ng 4 na segundo. Marahang punuin ang baga ng hangin, parang sinasali ng baso ng tubig. Barfor, pigilan ang hinga sa loob ng 4 na segundo. Ito ang sandaling nagpapahinga sa puso. Lingon ilabas ang hinga sa bibig sa loob ng 6 na segundo. Ilagay sa isip na sa bawat paglabas ng hangin, lumalabas din ang stress, takot at pagod. Ulitin ito ng 5 beses. Halos 3 minuto lang. Pagkatapos, mararamdaman mong mas banayad na ang tibok ng puso mo at parang lumiwanag ang paligid. Ayon sa American Heart Association, ang ganitong uri ng paghinga ay kayang magpababa ng systolic blood pressure ng 5 puntos sa loob ng ilang minuto. Ginagamit na ito sa mga ospital bilang emergency relaxation technique para sa mga pasyenteng may high blood. Si Mang Ricardo Sermentano Anyos ay dati laging kinakabahan kapag tumataas ang BP niya. Ngayon tuwing nararamdaman niyang sumisikip ang ulo, umuupo lang siya at ginagawa ang 3-minute breathing. Sabi niya, parang may himala. Sa halip na uminom agad ng gamot, hinihinga ko muna ang problema. At sa tuwing ginagawa niya ito bago matulog, mas banayad ang umaga, mas kalmado ang loob. Pwede mong isabay ito sa pagdadasal o pagmumuni-muni. Ang mahalaga ay makuha mo ang ritmo ng paghinga at ang kapayapaan ng isip. Sa bawat paglanghap, isipin mong pumapasok ang bagong buhay. Sa bawat pagbuga, isipin mong lumalabas ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Gawin ito araw-araw, pagkagising, bago matulog, o kapag na-stress. Ang simpleng 3 minuto ay maaaring magligtas sa iyo sa biglang pagtaas ng presyon. Hindi mo kailangan ng espesyal na kagamitan. Kailangan mo lang ng oras at intensyon. Kaya kung nararamdaman mong bumibilis ang tibok ng puso mo ngayon, huminga ka muna. Sa isang mabagal na paghinga, maibabalik mo ang ritmo ng puso mo at mararamdaman mong buhay ka pa, payapa at handang magpatuloy.
Ngayong alam mo na ang 5 sanhi ng paninikip ng dugo at ang simpleng 3-minute breathing technique, panahon na para kumilos. Hindi mo kailangang hintayin na dumating ang ataking kinatatakutan bago magsimulang mag-alaga ng sarili. Ang high blood ay hindi parusa ng edad. Ito ay bunga ng mga maliliit na bagay na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. At kung ang mga maling gawe ay naipon sa maraming taon, maaari rin nating baligtarin ang epekto nito sa parehong paraan, sa mga maliliit na hakbang ngunit tuloy-tuloy. Isipin mo ito, bawat kutsara ng asin na bababawasan mo, bawat basong tubig na maidadagdag mo, bawat 5 minutong lakad sa umaga ay parang mga ipon sa bangko ng kalusugan. Hindi agad malaki ang bunga, pero pag tumagal, makikita mo ang dividendo nito sa anyong magaan na katawan, payapang isip at malakas na puso. Si Mang Ernesto na minsan ay laging na-stress sa buhay, ngayon ay nakangiti na tuwing naglalakad sa umaga. Sabi niya, hindi ko na kayang kontrolin ang lahat, pero kaya kong kontrolin ang paghinga ko. At doon nagsimula ang pagbabago niya. Ang kanyang presyo na dati ay 170, ngayon ay nasa 120, 130 na lamang. Hindi dahil sa mahal na gamot, kundi dahil sa disiplina at pananampalataya sa sarili. Kaya ikaw, mga kagintong edad, simulan mong pakinggan ang katawan mo. Kapag napapagod ang ulo, huminga. Kapag nangangalay ang puso, magpahinga. Kapag sumisikip ang pakiramdam, huwag takbuhan ang problema. Kalmahin muna ang sarili. Ang katahimikan sa loob ay mas makapangyarihan kaysa gamot sa botika. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang importante ay tuloy-tuloy. Kung araw-araw kang pipili ng mas malusog na pagkain, magpapahinga sa tamang oras, at magpapasalamat sa bawat umaga, ang presyon mo ay bababa hindi lang sa numero ng BP monitor, kundi pati sa bigat ng damdamin. At kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Malay mo, sa isang simple mong pag-share, may isang buhay kang maililigtas sa stroke o atak sa puso. Mag-comment ka rin sa ibaba. Alin sa mga sanhi ang pinakamadalas mong maranasan? Ang kwento mo ay maaaring maging gabay ng iba. Tandaan, ang puso ay parang makina. Kung aalagaan mo, tatagal ito. Kung pababayaan, titigil kahit ayaw mo pa. Kaya ngayon pa lang, simulan mong pakinggan ang tibok nito. Huwag mong hintaing tumigil bago mo pahalagahan. Maraming salamat po mga kagintong edad. Hanggang sa susunod na episode, maging malusog, maging masigla, at maging pusong payapa palagi.